Sa lahat. Flag ceremony ng isang barangay sa Cavite, binulabog ng karakasan. Biglang namaril ang barangay Tanod. 3 opisyal ng barangay ang tinamaan. Ang iba pang detalye ng karumal-dumal na krimen, abangan maya-maya lang. Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. At even sa EDSA, mga motorista 3 buong araw hindi makakabiyahe pati Sabado sa gitna ng EDSA rebuild. Bagong PNP Chief, PBBM, may napili na raw na bagong hepe. PBBM sa ASEAN Summit, Pangulong Marcos at ASEAN, papalagan ba si Trump? Sakit sa ulong traffic ang inaasahan sa pagsisimula ng EDSA rebuild sa June 13. Kaya ngayon pa lang may mga inilatag ng plano ang pamahalaan. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, paano tutugunan ang problema sa traffic sa EDSA rebuild? Napakabigat na traffic na magiging resulta nitong EDSA rebuild. At ilan nga sa mga planong yan ay yung pagkakaroon ng libreng toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 at gayon din yung pagpapatupad ng uneven number coding scheme dito sa EDSA. Kasi tama ka, Jiggy, sa gabi ng June 13 ay sisimula na ng DPWH yung mga preparatory works nito sa Pasay hanggang dito sa Guadalupe na bahagi ng EDSA. Magtatagal yan ng 2 linggo at pagkatapos ito, sisimula na yung pagbubungkal ng lupa sa EDSA busway. Mananatili pa rin naman na exclusive lane para sa mga bus habang kinukumpuni ang EDSA. Uli namang ipapagawa ang outermost lane dahil mahirap daw kasi yung pagsasaayos sa mga utility line, drainage at pedestrian walkway. Para naman makatulong sa mga commuter, magdadagdag ng 100 bus sa EDSA busway at pati na rin mga tren sa MRT, dadagdagan na rin daw yan, Jiggy. Tatanggalin na rin ang mga X-ray scanner sa mga estasyon ng MRT para mas mabilis na makapasok ang mga pasahero. Magpapatupad din ng odd-even scheme dito sa EDSA. At sa ilalim nga nito, bawal dumaan sa EDSA mga may plaka nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Bawal naman tuwing Martes, Huwebes at Sabado ang mga sasakyang may plaka nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8. Magkakaroon ng 1 linggong dry run sa pagpapatupad nito simula sa June 16. June 16, maninita raw ang MMDA pero hindi maniningil ng multa sa mga lalabag na motorista. At para makatulong sa mga motorista habang nire-repair ang EDSA, magiging libre ang toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3. Isa kasi ito sa mga alternate routes na maaaring madaanan. Jiggy, target ng DPWH na matapos itong bandang Pasay hanggang Guadalupe sa May 2026 kung kailan idadaos dito sa bansa ang ASEAN Summit na katulad ng dinadaos ngayon dyan sa Malaysia. At itong buong EDSA naman ay inaasahang matapos sa 2027. Jiggy. At Gerard, isa sa mga pinatupad nga ngayong araw, itong no contact apprehension. Ito ba'y may nahuli ba dito sa NCAP ngayong araw? Alam mo, Jinky, sabi ng MMDA may mga nahuli naman pero hindi katulad ng kasing dami ng in-expect nila. Sa data ng MMDA ay mula alas 6 hanggang alas 4 ng hapon ay hindi umabot ng 600 yung bilang ng mga traffic violators dito. At karamihan sa mga violation ng mga yan ay yung illegal na pagdaan dito sa EDSA busway at gayon din yung disregarding traffic signs. Mas kukunti raw to kumpara dong wala pa tayong na nakasuspend yung ating NCAP. At yung mga violators na yan, ipapadalhan ng notices gamit ang registered mail dahil hindi pa raw tapos yung negosasyon ng MMDA sa mga telco para pwedeng text na lang maabisuhan itong mga traffic violators. Jiggy. At para dito sa mga violators, kung sakasakali, saan sila magbabayad at meron pa bang seminar na kailangan silang attendan? Jiggy, wala ng seminar, pero yung pagbabayad sa ngayon ay pwede silang magbayad doon sa mismong office ng MMDA dyan sa Pasig o di kaya ay doon sa mga bayad centers natin. Siguro tatanong na marami bakit hindi pwedeng sa electronic wallet na lang. Yan yung wino-workout ngayon ng MMDA para pwedeng cashless na tayo at hindi na kailangan magpakita physically doon sa mga opisina ng MMDA. Jiggy. At panguli na lang, kung sakaling hindi makabayad, paano ito? Madadagdagan yung kanilang penalty at makakapag-renew ba sila ng lisensya?
Sige, sa ngayon wala pang penalty na ini-impose ang MMDA kung sakaling late makapagbayad yung isang traffic violator. Although siguro eventually magkakaroon ng penalty kasi ang sinasabi doon, kailangan makapag-settle 10 days after matanggap yung citation ticket. So sa ngayon, dahil nagsisimula pa lang tayo, wala mo ng penalties. Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA, Guadalupe. Pabor si Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon ng ASEAN na wag nang pumalag sa dagdag na taripa na ipinataw ng Amerika. Live mula sa Kuala Lumpur sa Malaysia, nangunguna sa balita si Maricel Alili. Maricel, ano naging payag ng Pangulo sa usapin ng taripa? Sige, suportado pa rin Bongbong Marcos ang hakbang ng Malaysia na tumata yung ASEAN share ngayong taon na magkaroon ng Special ASEAN Economic Ministers Meeting para magkaroon ng iisang posisyon ng ASEAN tungkol sa taripong ipapataw ng Amerika sa iba't ibang bansa. Importante umano ito para maiwasan ng anumang retaliatory measure gantihan sa pagpapataw ng taripa. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na sumulat na siya kay US President Donald Trump para sa isang US-ASEAN meeting. Narito ang pahayag ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. I've taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize a US-ASEAN meeting, which means we observe seriously the spirit of centrality. It speaks not only to our aspirations but to our obligations. Binikaya naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng ASEAN na bilisan ang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. Sa kanyang intervention sa 46th ASEAN Plenary Session, sinabi niya na importante ito para matiyak na mapipigyang proteksyon ng maritime rights at maiwasan ang pag-aas ng tensyon sa nasabing rehiyon. Narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Tiniyak din ng Pangulo na handa silang maglatag ng mga solusyon para tugunan ang krisis sa climate change. Pakinggan natin ang sinabi ni PBBM. We urge ASEAN's partners to scale up predictable and accessible and adequate climate finance to enable ASEAN to realize its climate ambitions and safeguard the future of our communities. Jiggy, kani-kanina nga lamang ay nagsagawa ng press briefing dito si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at pinagtangkiin niya na nananatiling optimistic si Pangulong Marcos na kanina na ibahagi rin sa atin na nagkaroon si Pangulong Marcos kasama state ng Laos, ng Thailand at ng Vietnam. Jiggy. At Maricel, ano pang mga inaasahang aktibidad ng ASEAN leaders ngayong araw? Jiggy, mamayang gabi, inaasahan niya na dadalhin Bongbong Marcos sa isang gilid by the Malaysian government. Siguro isa din sa mga pinaka-aabangan natin ng nangyayari ay yung magiging pulong naman dahil ng ASEAN members ang bansang China at hinihintay natin kung ano ang magiging pahayag nila tungkol nga sa South China Sea. Jiggy. Yan po ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. May napupusuan na si Pangulong Bongbong Marcos na maging susunod na hepe ng PNP. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang Pangulo mismo pumili na magiging bagong PNP Chief. Napapalit kay General Romel Marbil na nakatakdang matapos ang extended term sa June 7. Wala raw nirekomenda si Secretary Remulla. Sinabi niya yan nang pangunahan niya ang operations briefing ng mga pulis sa Camp Bagong Diwa. Kasunod ng utos ng Pangulo na palakasin ang police visibility sa Metro Manila. Samantala, nasa 39 na opisyal na ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation sa gitna ng balasahan sa gabinete. Pinakahuli ay ang chairperson at CEO ng MTRCB na si Lala Soto. 3 courtesy resignation na ang tinanggap ng Pangulo. Pinasususpindi ng OFW Party List sa Korte Suprema ang proklamasyon ng mga nanalong Party List Group sa Bilang Pilipino 2025. Gate ng grupo, dapat baguhin ang formula
ng pag-compute ng party list seats. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong nilalaman ng petisyon ng OFW party list? Yes, Gigi, kaliwat ka ng petisyon ng inihain sa Korte Suprema kaugnay sa resulta ng karatapos lamang na Bilang Pilipino 2025. Kabilang na dyan yung petition for certiorari na may kasamang temporary restraining order na inihain ng One Filipinos Worldwide o OFW party list laban sa proclamation ng mga nanalong party list organization. Bigo kasing makapasok ang naturang party list group na kumakatawan sa mga overseas Filipinos at mga seafarer. Hinihiling nga nila na magkaroon daw ng recomputation sa pag-allocate ng mga upuan para sa mga nanalong party list groups. Yan ay para magkaroon daw ng boses yung tunay na mga marginalized at unrepresented sector ng lipunan. Ayon pa sa grupo, dapat nga raw baguhin na ang formula na sinusunod ng COMELEC para sa party list system. Sa ilalim kasi nito, ang party list na nakatanggap ng 2% na boto ay makakakuha kaagad ng isang upuan sa Kongreso. May additional seat naman kapag lumagpas dyan, pero hanggang 3 lamang ang pwedeng maupo. Ayon pa sa grupo, mas pumapabor lang daw yung kasalukuyang formula sa mga party list groups na may mga malalaking makinarya. Narito ang pahayag o bahagi ng pahayag ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino. Ang OFW hindi po titigil, lalaban hanggang dulo. Ang dami pong party list, nakita namin, hindi ko alam kung sino-sino itong mga to nanalo. Anong sektor nanalo? Jiggy, nauna nang sinabi ng COMELEC na karapatan naman daw ng kahit sinong individual o party list groups na dumulog sa mataas na hukuman kaugnay sa kanilang mga inirereklamo at handa rin daw silang humarap sa Kamara oras ay patawag sakaling may maghain naman ng batas para magbago dito sa party list system. Jiggy. Yan pong ulat ni Mon Gualvez mula sa Maynila. Planong humingi ng permiso ng DILG sa ICC para makapanumpa sa kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong alkalde ng Davao City. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, required sa mga nanalong kandidato na personal na makapanumpa. Hilingin nila sa ICC na payagang mabisita ng isang konsul si Duterte sa kulungan para sa oath-taking. Nakakulong sa the Netherlands si Duterte dahil sa kinakarap niyang kasong crimes against humanity kaugnay na madugong war on drugs. Kailangan at physically present ka. So in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang Vice Mayor muna ang So si Vice Mayor first. But we recognize former PRD as the duly elected mayor of Davao. Naaresto ng isa sa mga kapwa-akusado ni Attorney Harry Roque at Cassandra Ong sa kasong qualified human trafficking. Nahuli ng CIDG ang suspect na kinilalang si alias Marlon sa isang entrapment operation sa Mabalacat City, Pampanga. Siya umanong operations officer ng security agency sa South Lucky South 99, ang pogo na ni-raid noon sa Porac, Pampanga dahil sa mga umano'y illegal na aktibidad. Ayon sa CIDG, parte ito ng Oplan pagtugis para mahuli ang 11 individual na akusado sa kaso, kabilang sina Roque at Ong. Susunod, isang barangay tanod na maril sa gitna ng flag ceremony sa Cavite. At Defense Secretary Gibo Teodoro tiniyak na hindi kakanlungin ang general na sangkot sa umano'y panggagahasa sa kapwa sundalo. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Namaril sa kasagsagan ng flag ceremony ang isang barangay tanod sa Dasmariñas, Cavite. At live mula sa Cavite, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, sino-sino ang pinuntirya ng gunman? Gigi, 4 ang patay, isang sugatan sa pamamaril sa barangay Salitan 3 dito sa Dasmariñas, Cavite. Alas 8 nga ng umaga habang nagsasagawa ng flag ceremony ang mga opisyal ng barangay nang biglang bumunot malapit ang ginaril ng sospek ang kapitan ng barangay. Sunod niyang ginaril ang 2 pang kagawad, then on the spot ang 3 habang sugatan ng SK Secretary. Agad tumakas at umuwi ng bahay ang sospek pero tinubi siya ng mga pulis. Dito na nagbaril sa sarili ang 50 anyos na tanod. Gigi, na-recover naman sa ospital ang magazine ng caliber 45 na maaaring ginamit umano sa pamamaril sa mga biktima. Gigi. At Gary, ano ang posibleng motibo raw sa pamamaril? Gigi, sabi kasi ay sinabihin ng kapitan itong tanod ng barangay na namaril na pahinga muna dahil meron daw siyang diabetes at pahinga lang muna sandali.
at hindi siya pinapapasok dahil ang problema ay masyado itong dinibdib ng Barangay Tanod kaya maaaring nangyaring pamamaril. Jiggy. Yan po ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Cavite. Nangako naman si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi nila pagtatakpan ng kaso ng isang general ng Philippine Air Force na naharap sa kasong rape at attempted rape. Inireklamong general ang dalawang lalaking sundalo matapos umano silang pagsamantalahan nito. Ayon kay Teodoro, hindi pa niya nakakausap ang inireklamong opisyal pero hindi raw nila ito kakalungin para itago. Sa ngayon, naka-house arrest sa loob ng isang kampo ng militar ang nasabing general. Nakatakda itong iharap sa korte para litisin sa kanyang mga kaso. He is currently facing criminal charges, of which he will be submitted to the jurisdiction of the court, and likewise military proceedings. We will not mollycoddle or will not coddle anyone, subject them fully to processes of law. Para sa mga nangungunang balita sa sports, makakasama uli natin ang kapatid nating si Denise Tan. Denise? Thank you, Jiggy. Patuloy sa pagpapakitang gila sa mga student-athletes sa Palarong Pambansa 2025. Kanina lang may nakakuha ng kauna-unahang gold medal sa kompetisyon. Yan ay si Krisha May Taharos ng Eastern Visayas Region. Siya ang nanguna sa athletics 3,000 meters event. Redemption ito para kay Krisha na naka-silver last year. Sa weightlifting naman, pinakita ng pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz na nasa dugo nila ang husay. Naka-gold si Matthew Diaz sa secondary boys 48 kg weightlifting event. Nabuhat niya ang 73 kg sa snatch at 93 kg sa clean and jerk para sa gold medal finish. Susunod, rider na daganan ng poste ng kuryente patay. At ilang Pinoy at international artists magsasama-sama para sa isang kakaibang concert sa West Philippine Sea. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Muling magsasanay ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Kamandag Exercise. Layo nitong palakasin ang depensa sa ating teritoryo. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong gagawin dito sa Kamandag Exercise? Jiggy, mahigit 2 linggo matapos ang balikatan exercise ay muling sasabak sa mga pagsasanay ang pinagsamang puwersa ng Pilipinas at Amerika. Yan ay sa pag-arangkada ngayong araw ng Kamandag Exercises. Itong salitang kamandag ay halaw sa mga salitang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Layo ng kamandag na palakasin pa ang kakayahan ng magkaalyadong puwersa na magkatuwang na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. It's more than just drills and maneuvers. It is a rehearsal for a crisis we know would come. Whether that crisis is brought by natural disaster, instability, or external aggression. Ilan nga sa mga isasagawang pagsasanay itong amphibious operations o yung paglulunsad ng mga operasyong militar mula sa dagat patungo sa lupa. Magkakaroon din ng coastal defense o yung pagdepensa naman sa ating mga dalampasigan gamit ang iba't ibang mga modernong armas. Kabilang sa mga gagamitin itong Nemesis o yung Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ng US Marines. Huling ginamit yung Nemesis o yung anti-ship missile launchers na yan sa balikatan kung saan dineploy ito sa Batanes na pinakamalapit naman sa Taiwan. We'll be using the Nemesis also to again be able to learn and sustain what we have what we did in the past balikatans. Isasagawa yung mga pagsasanay sa ilang kritikal na lokasyon, kabilang na yung Palawan, Ilocos Norte at Batanes. Nasa mahigit 4,000 mga sundalo yung kasali sa Kamandag Exercises ngayong taon, kung saan nasa mahigit 2,000 yung puwersa ng Pilipinas at Amerika. Makakalahok din sa mga pagsasanay ang ilang pang mga kaalyadong bansa gaya ng Japan, South Korea at United Kingdom. Magsisilbi ng mga observers yung Australia,
France, the Netherlands, Canada, Bahrain, Thailand at Indonesia. Patunay daw ito ng lumalawak pang koalisyon ng mga bansang gustong mapanatili yung kapayapaan dito sa ating rehiyon, sa gitna na rin yan ng patuloy na tumitinding tensyon dahil na rin sa panghihimasok ng China sa teritoryo at dagat na sakop ng Pilipinas. A message to the region and beyond that those who value sovereignty, stability, and the rule of law will continue to train together, build together, and, if necessary, stand together in defense of a free and open Indo-Pacific. Yan po ang ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Magsasama-sama ang ilang Pinoy at international artists para sa isang concert sa West Philippine Sea. Live mula sa El Nido sa Palawan, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, nasaan na ang barkong magko-concert dyan sa West Philippine Sea? Jiggy, sakay tayo ngayon ng Kapitan Felix Oca na pansamantalang nakadaong malapit sa El Nido dito sa Palawan. Ito ang barko para sa send-off concert ng ikatlong civilian mission at kauna-unahang concert sa West Philippine Sea ng atin ito coalition sa Miyerkules. Ang training ship na ito ang magiging entablado ng mensahe at ng musika kung saan maririnig ang tinig ng mga kabataan, mangingisda at mga mang-aawit na may dalang tugtugin ng pag-asa. Kahit bumuhos ang ulan sa El Nido kaninang umaga, sinabi ng atin ito koalisyon na tuloy ang aming biyahe. Kabilang sa mga magtatanghal sa send-off concert dito sa El Nido, ang OPM artist na sina Noel Cabangon, Ebe Dancel at P-pop group na Horizon. Matapos ang musical event mamaya, diretso na sa May Pag-asa sa Kalayaan ang barko para sa main concert sa Miyerkules. Bahagi rin ng line-up ang international artists mula Japan, South Korea, Malaysia at Indonesia. Dumalo rin para makiisa ang mga kinatawan ng mga mangingisda mula pa sa Malaysia. Gaya daw ng mga Pilipinong mangingisda, hangad din nila na makapaghanap buhay ng malaya sa karagatang balot ng tensyon. Tulad ng dati, kaligtasan ang prioridad ng ikatlong civilian mission ng atin ito. Inaasahan ang mga hamon mula sa China, gaya ng mga radio challenge, pero iginiit ng organizers na hindi papatinag. Mababago lang daw ang ruta kung may makikitang banta at panghaharang ng mga barko ng China. Nasa El Nido na rin ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. Ito ang mga barko na pinadala ng Philippine Coast Guard para magbantay sa biyahe ng atin ito. Kapansin-pansin din ang mga bandila ng iba't ibang bansa na nakapalibot sa barko. Kabilang dyan ang watawat ng China. Ito, Jiggy, papakita ko lang sa suot kong t-shirt. Dito sa likod ko, makikita niyo dyan. Ayan. Direct take natin to as live. Ayan, isa dyan yung bandila ng China. Ayon sa organizers, may ipinadala silang imbitasyon maging sa Chinese Embassy. Tanda raw ito ng goodwill at para ipakita na dapat kasama ang China sa pagsisiguro ng kapayapaan sa rehiyon. Walang tugon ang embahada ng China sa sulat ng atin ito. Jiggy, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy o kakasimula lang ng send-off concert. May live video tayo dyan, Jiggy. So yung line-up ngayon ay Moro Beats at ang si Fumi o yung Japanese artist na isa din sa mga bahagi o nagbigay ng suporta dito. Ngayon, tumigil ng ulan at sana nga ay magtuloy-tuloy na yung magandang panahon hanggang na makabiyahe na tayo mamayang gabi patungo ng Pag-asa. At kanina nga, Jiggy, bago magsimula rin yung concert, ay sinalubong ng mga mangingisda, pumarada yung mga mangingisda sakay ng kanilang mga bangka at sinalubong o inikutan itong sinasakyan nating ang barko, yung training ship na Kapitan Felix Oca. Jiggy. At yan pong ulat ni Gio Robles live mula sa El Nido, Palawan. Narito ang mabilis sa pasada sa iba pang mga balita. Nagkagulo sa demolisyon ng ilang bahay sa Tondo, Maynila. Binomba ng tubig.
at pinausukan pa ang mga nagbarikadang residente. Kalaunan, ipinatigil din ang demolisyon pero hindi pa rin daw kampante ang mga residente. Patay sa pamamaril sa loob ng kanyang sasakyan ang isang babaeng negosyante sa Davao City. Ang sospek ay ang mismong karelasyon niyang pulis. Crime of passion ang tinitingnang anggulo dahil nag-away pa raw ang dalawa bago ang pamamaril. Dead on the spot ang isang rider nang madaganan ng poste sa San Jose del Monte, Bulacan. Base sa investigasyon, unang nabangga ng isang SUV ang poste kaya ito natumba. Sakto namang napadaan ng rider at tumama sa kanya ang poste. Nasawi rin sa disgrasya ang isang rider na lasing matapos sumalpok sa isa pang rider sa Ormoc City, Leyte. Ang biktima galing daw sa inuman sa isang birthday party. Dahil sa kalasingan, umabig ito sa kabilang linya hanggang sa makasalubong ang isa pang rider. Gary De Leon, Miss 5. At yan po malalaking balita sa oras na ito. Huwag pauli, dapat una sa lahat. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.